So yun ang punto ko roon. Kaya napakahirap talaga pag wala kang natapos. Kasi yun ang magiging tungtungan kasi pag nakapagtapos sa pag-aaral eh, di ba? So anong maipapayo mo sa mga yung kabataan ngayon? Mag-aral lang mabuti. Sundin yung magulang. Kasi sa bandang huli magsisisi kayo pag hindi kayo sumunod. Katulad namin nagsisisi. Ba't di kami sumunod sa magulang, bulakbol. Pagtanto mo ngayon? Hirap pag walang pinag-aralan eh. Kahit pumunta ka dyan, papirmahin ka, hindi ka marunong pumirma eh. Tunganga ka. Magbasa, hindi ka marunong. Hindi mo alam kung anong pinipirmahan mo. So yun po mga kabisnes, so nakarating ako dito sa kabundukan ng Sialala. Hindi ko alam mga kabisnes kung bakit napadpad ako rito, pambira. Kasama ko to si Raymond. Yan ang kasama ko si Raymond mga kabisnes. Napunta kami dito sa bundok ng ano ba to? Kaybanban, ano? Kaybanban tama? Kaybanban 14. Kaybanban 14 mga kabisnes. Napadpad kami rito. Kaming dalawa lang ni Yasio mga kabisnes. Kasi si Bay, di ko alam kung saan sila napunta. Kasi di na kami makakontak kasi lubat na. Ngayon nakilala ko itong si Christian po. Christian. Parang mala si Sir Montano brad ah. Grabe yung pormahan natin na puging-pugi ah. Ilang taon na po kayo? 25 po. 25 bata pa ano? Opo. Ang asawa nyo? 26 po. 26. Bata pa kayo pare-parehas. Anong pangunahing hanap buhay mo? Nagtitinda-tinda lang po, naglalabas. Paninda. Mga yung galing sa bukid, yung mga pananim. Opo. Halimbawa, yung mga gulay, ganyan. Opo. Gulay, saging, nag-aangkat-angkat lang din, binibili namin mga kapitbahay. Tapos pagdating, babayaran namin pag may nakita. Kung may nakita. Minsan, Nahulog yung bata. So, ito yung bahay mo. Ito lang bahay. Pa yung nandyan naman, sino naman yan dyan? Mga pinsan ko po. Mga pinsan nyo rin. Pati no sa baba, pinsan nyo rin. So, sabi nga ni Nanay Liwayway. Nanay Liwayway ng tawag ko sa kanya nito eh. Kasi alanganin magliway lang. Gawin ko ng liwayway. Medyo masarap-sarap pagkain man yun ay. Joke lang ay. Ayun, nakilala ko si Nanay Liway. Pati yung si Nanay Bewley. Bewley ba yun? Nandoon. Nakakausap ko rin. Sabi ko nga, hindi ko lang siya na video doon kanina. Mayroon nga daw ditong kabahayan. So una kong nadatnan si Nanay Liway. Tapos sabi nga niya marami daw kayo dito. Yan. So ang pangunahing hanap buhay nyo rito ay pagbubukid lang talaga. So yan o, tumungtong na sa akin yung nagutom na yata to, naghanap na ng pagkain o. May mga manok sila dito, may pato, mga kabisnes. Ito lang yung buhay ng ano nila, yung dito pagbubukid mga kabisnes. Pwede natin makuha kunti yung bahay mo? Sige po. Okay. Mga kabisnes, ito yung mga bahay nila o. Dito sa pinsan daw niya ito mga kabisnes. Yari lang sa sasa mga kabisnes. Ito napakaliit na, isang dipa lang. Ano kaya ito dito sa loob mga kabisnes? Makita natin yung kanilang bahay. Bro, ano ulit pangalan mo? Christian, pwede natin sama mo ako. Yung bahay nila mga bahay natin tagilid-tagilid kasi walang katulong. Kalat pa eh. So ito yung mga kabisnes. Ito yung kanilang saingan. Naalala ko itong mga kabisnes saingan na ito nung doon ako sa probinsya. Ganito lang din talaga. Payak na pamumuhay lang mga kabisnes. So ito yung loob nila. Tagilid pa o hindi. Ayos, ang daming santol oh. Paninda. Yan o mga kabisnes. Ito lang ang simpleng pamumuhay lang Christian ano. Tapos dito meron ding maliit dito nga, akala ko nga dito ay ano yung
sala. Parang baligtad man ang sala mo, parang maliit man. Kwarto-kwarto yan. Oo. Kasi mga kabisnes, isang dipa lang yung mataas pa nga isang dipa eh. Kasi sobrang baba lang talaga, di ka makatayo mga kabisnes oh. Ang nakatira dito yung pusa. Yan oh. Yan oh, tapos ang pagkakagawa ay Tagilid. tali-tali lang. Hindi kasi pagka ganito talagang nasa bukid tayo, normal lang tong mga ganitong gawa talaga eh. Hindi, kumbaga, di ka naman magpagawa na maganda talaga rito eh. Kasi, Hindi po. nasa bukid ka lang eh. Tsaka hindi po. Tsaka, tsaka hindi mo naman lupa. Yon, isa yon sa naging problema. Ay, hindi ka pwedeng magpatay ng simento eh. Papaalisin ka, di wala rin simento. Kami Raymond, dito tayo sa labas, kami medyo maliwanag kunti. Kaya nandito kami kasi naghanap nga kami ng mga kababayan din natin na higit na nangangailangan. Kami ay mga charity vlogger. May nangunguna sa amin. Kami mga scouter lang, taga-interview na kung sino yung mga kababayan natin na pwedeng paabutan ng tulong. Kahit pa paano man lang, no, hindi man tayo naghangad na yun bang basta kusang loob na makapag-abot man lang tayo sa pamamagitan ng ka-business official, no. So yun, kaya napadpad ako rito. Ang totoo, dalawa lang kami ng anak ko kasi naghanap na kami. Ang unang-una talagang pinupuntaran namin hinahanap yung mga senior na walang kakayahan. So yun, ngayon nakikita namin yung sitwasyon nyo rito. Okay naman ang may bahay naman, yun nga, sabi nga kubo-kubo lang Pero masaya na tayo sa ganitong kubo-kubo lang. Pero yun ang pangunahing source of income ninyo ay galing lang din sa bukid. Yung mga gulay-gulay, halimbawa katulad nito mga kabisnes, sitaw. So ganito lang ang kanilang hanap buhay. So bukod dyan sa mga gulay-gulay, wala na. Mga saging-saging, yun na lang. Nyug, walang nyug dito eh. Wala namang nyug to kasi di naman sa inyo nga to, no? Hindi naman kayo magtanim dito ng nyug basta-basta kasi di naman sa inyo. Nakikisaka lang sila mga kabisnes. So yun, titingnan natin, no, mga kabisnes naming minamahal, kung ito ay ipapakita natin to sa ating ka-business official kung ito ay pasok sa criteria mga ka-business, dahil bagaman ito ay mga bata pa, pero kung makikita natin ang sitwasyon ng kanilang pamumuhay mga ka-business ay hirap din talaga. So sana, no, sa magitan ng bidyong ito mapanood to ng ka-business official Christian. Sana panalangin mo. Parang si Cesar Montano ng tsura nito, yo. Tangos ng ilong. Kakaiba. Ilan ang mga anak mo? 3 po yan. 3. Okay. Tapos 3? Opo, 3. Parang dami man yung nakita ko diyan kanina. Hindi, mga tropa-tropa naman. Tropa-tropa. Ayan ang bunso. So, asan ang misis niyo? Ay, ito, ma'am. Kayo pala. Anong pangalan ni madam? Mary Joy. Mary Joy. Yan, si Mary Joy. Ilang taon kay Mary Joy? 27. 27. Tapos si Christian ay 25 po. 25. Parang mas matanda si ate. So yun, silang mag-asawa. May 3 anak. Ang mga anak nyo ay ilang taon na yung mga yan? 10 po. 10. Tapos yung isa? 9. Tapos ito? 2 taon. 10, 9 at saka 2 years old mga ka-business. So 7 bubong kayo rito, 7 bahay. Pang-8 yung si Ate Bioling ng unang nadaanan namin. Okay. Yun mga ka-business na may natagpuan tayong sa lugar na ito, sa bukid na ito mga ka-business. Sa tuktok ng bukid ng Kaybanban. Pag gabi tahimik na. Oo. Pag walang kalga solar, walang ilaw. Solar lang. Solar lang din ang pangunahing nyo dito, ilaw. Ganun lang man talaga sa bukid eh. Pag hindi mainit, pag umulan, walang ilaw, kapaan. Maaga pa matutulog. Pag maulan. Opo, pag maulan. Pag maulan. Hindi siya masyado nagkakaano. So, ang gamit nyo ay gasira. Wala nga po gasira eh. Tulog na lang, mga maaga pa. Maaga tulog na. Kain na, tsaka tulog na. So yun mga ka-business, salamat sa Diyos at mayroon tayong natagpuan dito mga ka-business na bagaman hindi ito mga senior, pero nakikita natin sa kanilang kalagayan mga ka-business na ang pangunahing hanap buhay ay bukid lang, pagbubukid lang talaga. Wala silang ibang pinagkakitaan kundi yung mga tanim-tanim nilang mga gulay, mga ka-business, saging, yun. So sana at darating ang na isang pagkakataon ng mga business na makabalik kami rito, makapag-abot tayo ng pupwede nating may abot sa kanila, mga ka-business. So hintayin natin ang video ito mga ka-business naming minamahal na
mapanood to ni Kuya, no? Ni Ka-Business Official. Sana ay makabalik kami rito, mga ka-business. Okay lang ha, naka-vlog tayo. Okay lang. Okay, salamat. Ngayon ka lang na-vlog. Tagal-tagal mo na sa... Kagwang Buknoy Official po. Opo, mapapanood po ninyo ito sa Ka-Business Official. Opo. So, panoorin nyo na lang po yun sa Ka-Business Official. May i-upload to sa Ka-Business Official, no? So, Christian, may maitanong lang ako, no? May mga tanungan lang din ako. Ano ba yung pangunahing hanap buhay nyo rito? Pagtitinda lang po. Pagtitinda. Ng mga kalakal, mga gulay, saging, ganun po. Pag may nagbibenta sa amin ng saging, doon hindi kayo magtitinda. Doon lang din kayo magtitinda. Kung mayroon kayong maaani, sa madaling sabi. Tapos, ilang taon na kayo nakatira dito? Matagal na po. Mga 5 na yata po. Mga 5 taon na. Si Christian ay tubong ano? Masbate po. Masbate. Si Mary Joy naman? Masbate din. Masbate. Pareho kayong taga Masbate. Ibig sabihin magkababayan pala kayong dalawa. So maaaring magkabaryo din kayo? Oo, magkabaryo kayo. So alam naman ng mga magulang nyo, pare-parehas na nandito kayo? Hindi naman kayo nagtanan? Hindi po. Kasal na ba kayo? Hindi po. Live-in lang kayo? Okay. So hindi kayo na kumbaga nagplano na magpakasal? Hindi po po. Kasi ilan na anak nyo? 3 na yan. Kasi kailangan kasi sa inyo yung Christian na magpakasal kayo. So yun na Christian, dapat talaga magpakasal kayo. Kung hanggat maaari, kasi sabi mo nga may mga birth certificate naman pala kayo pare-parehas. Meron naman tinatawag na kasalang bayan eh. Oo, may mga kasalang bayan naman eh. Kung gugustuhin nyo talaga, pwede kayo magpakasal para magiging legal ang inyong pagsasama. So bukod dun Christian, bago ka nga napadpad dito sa Manila, anong una mong trabahong napasukan? Construction po. Construction. Tapos si ano naman? Kasambahay. Tapos ilang taon ka nag-asawa sa kay Mary Joy? Ilang taon ka nun? 25 yata, ay 24, ay 24, 21. 21. Sa bali nasa saktong gulang din naman no. Tapos yung siya, bago ko siya nailalagyan na po siya 2. Bali ako lang po ang nagtayo ng step. Si Mary Joy ay may anak na 2 sa unan niyang asawa. Kasal ba kayo noon, Mary Joy? Hindi po, live-in lang din. So hindi kayo kasal doon sa una. So ang anak mo pala talaga ito lang, itong bunso. Ito rin po, ampon ko lang din po. Ampon mo lang din? Nasaan ba ang mga magulang? Wala na po, pinabayaan po. Anak po ng kapatid ko yan. Anak ng kapatid mo? Opo. Nasa piling mo? Isang linggo lang po yan sa amin. Kakakuha lang namin sa Tagaytay. Sanggol pa lang, kinuha nyo na sa kanya? Hindi po. Isang linggo lang po yan sa amin. Isang linggo pa lang? Nasaan ang mga magulang yan? Hindi po namin pinabayaan po. Nasaan sila ngayon? Wala po kaming update. Hindi na po namin alam yung nanay niya kung nasaan. Kapatid ko po yung nanay niya. Pambihira. Pamangkin ko po yan. Ikawawa naman po kung sa iba ito mapunta. Pwede bang bihisan ang bata? Pwede siguro bihisan na lang muna kasi imano tayo sa vlog. Kawawa kasi to pag sa iba napaampun to eh. Pwede naman ang kunin ng nanay pag gusto niya, wala namang pipigil, bibigay ko naman po. Ayun patalastas lang po tayo muna sandali mga ka-business So yun po, kami po ay dealer ng mga sewing machine. Iba-ibang klase mga sewing machine po, high speed, aging, piping, etc. Household, industrial. Meron po tayo niya mga ka-business. So doon sa mga inquiries po, paki-message nyo po yung Facebook page namin at paki-contact rin po kami sa aming cellphone number. Maraming salamat po mga ka-business. So yun, tuloy na panonood. Discover! Kung gusto kunin ng nanay, di nandito lang naman, ikunin niya para wala nang gulo. Oo. Hindi naman ako lalaban ng kaso eh. Kasi anak naman niya, basta ang ano lang doon na inalagaan nyo lang. Inaalagaan mo ng mabuti. Kung sakaling kuhanin naman nila, willing naman kayo ibalik. Kung nasaan na siya ngayon, dapat mag-update siya kung nasaan siya ngayon. Kasi nung kinuha nyo ba yan, wala siya? Sa nanay po, iniwan din po nila sa nanay, ni Dibay, sa nanay din ng babae.
Sa nanay ni Mary Joy. Opo, doon lang pinag-iiwan. Ano ba totoo niyang pangalan? Mary Joy po. Mary Joy Divine? Ano ba yun? Palayaw po. Palayaw niya yung Divine. Oo. Pero Mary Joy ang totoo niyang pangalan. So yun no, Christian. Anong ano mo, napagtanto mo sa ganitong kalagayan na nag-asawa ka ng ganito, no? Tapos sa sitwasyon mong yung ganito ngayon, ano ang napagtanto mo? Hirap. Mahirap, di ba? Ah. Lalo pat Bata pa. mga pero sa edad mo nang sa pagsasama ninyo, di ba naman kasi kayo matawag na mag-asawa kasi dahil hindi kayo kasal. Sa edad nyo naman na yan ay nasa hustong gulang naman na, kaya lang di pa lang kasi kayo kasal. So ano mo nga napagtanto mo, napakahirap, di ba? Sa ganitong kalagayan. Tapos ano ba ang natapos mo? Grade 3 lang po ako. Grade 3 ka lang. Si Mary Joy? Grade 1. Grade 3 at saka grade 1. So ito na ngayon yung sinasabi namin mga kabisnes sa panig ng mga kabataan. Napakahirap talaga kapag wala talagang natapos. So ano napagtanto mo ngayon na wala kang natapos? Tapos ganito, nagsisisi ka kasi hindi ka nag-aral. Pinapaaral lang magulang, wala pa bulakbol. Nagbubulakbol ka noon. Opo. Yun. Tropa, barkada, walang napala. Oo. So pinagsisihan mo ngayon. Opo. Sa Diba? bandang huli talaga ang paglalaki yung pagsisisi. Kung nag-aral sana, di may trabaho sanang maganda. So ganun din si Mary Joy. Ikaw rin Mary Joy, ano ang napagtanto mo nung yun, katulad yung sabi mo grade 1 ka lang, wala kang natapos. Anong napagtanto mo? Mahirap yun? po yung walang pinag-aralan. Mahirap talaga, ano? Oh. Kasi kung nakatapos lang sana, hindi ganito ang magiging takbo ng buhay, di ba? Opo, mahirap po kanya. Oo. Hindi man natin miniminos din yung mga walang natapos kasi mayroon ding mga hindi nakapagtapos sa pag-aaral pero madiskarte sa buhay. Pero naroon ang katotohanan, mas mainam pa rin ang may natapos mga kabisnes. So yun ang punto ko roon, kaya napakahirap talaga pag wala kang natapos. Kasi yun ang magiging tungtungan kasi pag nakapagtapos sa pag-aaral, di ba? So anong maipapayo mo sa mga yung kabataan ngayon? Mag-aral lang mabuti. Sundin yung magulang. Kasi sa bandang huli magsisisi kayo pag hindi kayo sumunod. Katulad namin nagsisisi. Ba't hindi kami sumunod sa magulang, bulakbol. Ano napagtanto mo ngayon? Hirap pag walang pinag-aralan eh. Kahit pumunta ka dyan, ipapirmahin ka, hindi ka marunong pumirma eh. Tunganga ka. Magbasa, hindi ka marunong. Hindi mo alam kung anong pinipirmahan mo. Hindi ka ba marunong magbasa? Konti lang po. Kunti lang. Si Mary Joy, marunong ka magbasa, Mary Joy? Marunong naman. Magaling yan. Marunong naman magbasa. Opo. So napakahirap talaga, no? Pag walang natapos. Opo. Tapos lalo pat dumating ang punto mga kabisnes na may nagkasakit na. Opo. Tapos kailangan ng pera. Tapos walang may abot sa mga bata. Kung nangangailangan ng baon, lalo pat nga nag-aral na. May nag-aral ka na. Na wala kang maibigay pang baon. Hirap. Anong unang-unan yung naisip? Anong unang-unan yung naisip sa ganung kalagayan? Ikaw, Mary Joy. Napakahirap po ng buhay. Napakahirap, di ba? Opo. Kasi yung panggastos sa araw-araw, mahirap din po. Ayaw ko nag-aaral ng mga bata. So kung pwede lang sanang ibalik yung dati, Opo. gagawin mo. Opo. Ha? Kung pwede lang ibalik. Opo. Kung pwede Ikaw, na. Christian, Kung pwede na ibabalik talaga, kung pwede pang ibalik eh. Kung sakaling ibalik yung dating panahon, ano ang una mong gagawin? Mag-aaral lang mabuti. Mag-aral lang mabuti. Opo, yun ang kayamanan natin pag-aaral eh. O, di ba? So yun. Ayan na nga sinasabi ko mga kabisnes eh, na yung pag-aaral talaga. So sa mga kabataan, mag-aral talaga kayo kasi nasa huli talagang pagsisisi. So ito na, magiging example ito sa inyo. Kung sino mang makapanood sa vlog na ito, magsisilbing aral ito sa inyo, mga kabataan. Tinan mo sila. Oo, totoo, lumalaban sila ng parehas. Pero naroon ang katotohanan na hirap talaga ang pagdadala ng buhay, ang pagtataguyod ng pamilya nila. Dahil katulad nito, umaasa lang sila sa pagbubukid. Tapos hindi pa nila sariling bukirin ito, nakikisaka lang sila. Paano kung halimbawa paalisin na sila dito? Di ba? So panibagong
lipat na. Lipat na naman at Lipat na po kami. Dati nandun po kami yung maigtas na kahoy doon. Doon po kami, mag-isang bahay lang. Kami lang. Tapos lipat na naman dito. Kasi pinalis na kami doon. Dito na naman napalipat. Paalis-alis, parang wala kang permanenteng tirahan. Mahirap lang. Wala kang bahay na, wala kang lupa na may pundar. So, Christian, ano yung kahit sa ganito sitwasyon mo sa buhay, anong pangarap mo? Anong pangarap mo sa buhay? Simple lang po. Simple lang. Ano ang pangarap mo? Magkabahay. Magkalupa po. Kakabahay, magkalupa, di ba? Ang sarap mangarap, di ba? Ang sarap talagang mangarap eh. Kasi sabi nga nila ang pangarap ay libre naman. Pero yun nga, hindi ganun kadali. Kailangan talaga eh na trabahuin o paghirapan. Anong unang-unang dapat paghirapan? Yung pag-aaral. Opo, pag-aaral ang Kung noon pa sana na pinaghirapan mo na talaga na mag-aaral kang mabuti, hindi sana humantong sa ganito. hindi naman diba? po nagkulang yung mga natin. Mga magulang. Magulang. Kasi sila pinaparal tayo lang ang naging mamatigas ang ulo. Tayo nag-aaral. Pag sinabi sa atin mag-aaral, wala. Hindi natin sinasunod. Tayo rin magsisisi sa bandang huli. Ranas ko po yan. Danas mo. Kasi dati pinaaral ako. Hinahatid po ako sa school. Yan, wala. Pag alis ng mama ko, di alis rin ako. Punta ng tropa. Magpupul, basketball. Iiwan lang sa school yung bag. Nasa labas yung tao. Nasa labas ako. Kaya Diba? sobra. Kaya ngayon nagsisisi ka na. Opo, sobra. Malaki ng pagsisisi. Kung pwedeng ibalik lang dati. Di ba? Ganun talaga eh, mga ka-business. Ang pagsisisi talaga nasa huli. Sa huli po. Wala sa Totoo na po yung mga sabi ng magulang. Hindi ka pa ngayon magsisisi sa bandang huli. Pagsisihan mo. Totoo po yun. So, yun, magsisilbing aral to sa mga kabataan na makapanood nito, mga ka-business. Kasi hindi na muna pwedeng ibalik yung nakaraan eh. Hindi na po. Pag halimbawa sabihin mong ibalik ko muna yung 2002, hindi na mangyayari yun. Edad mo nagka pataas na ng pataas. Kapatong-patong. Oo. Pero sa edad mong ito, pwede ka pa mag-aral eh. Kaya lang kasi edad mo, bata ka pa eh, kung tutusin, di ba? Edad ko po, syempre po, mahihiya na rin po. Oo, nauna mahihiya ka. Pero kung tutusin, pwede pa. Kaya lang, may obligasyon ka na kasi. Opo, tsaka Nagkahati-hati na ang ano mo isipin. Oh, sa halip na gusto mo mag-aral ngayon, hindi na pwede, may anak ka eh. Meron ka, i-priority mo lang talaga yung anak mo. Kumbaga, yung pangarap mong mag-aral, di doon na lang sa anak mo. sa anak ko po, doon mo lang pangaral sa kanila kung ano na ipagdaanan ng bata ka pa. Palagi yung paalala sa kanila. Para hindi sila magaya sa'yo. Kaya po yung dalawa ko, araw-araw po pag may pasok, sige, pumasok kayo hanggang kaya namin magpaaral sa inyo. Kung hindi na talaga namin kaya, wala tayong magagawa eh. Basta makapagbasa lang kayo. Pero kailangan talaga, kung hanggat maaari, igapang nyo talaga. Igapang nyo talaga. Kahit anong sitwasyon ng buhay, bahala na. Sabi nga, di ba, mayroong mga bahala na. Basta ang importante talaga, maigapang ko ito. Ang iba nga, ipangutang ko na kung kinakailangan. Mapaaral lang ang mga bata. Ganon talaga eh. Ang mundo natin, katulad yan, wala nga tayong paripas na tapos. Di ba? Ang hirap mga kabisnes. So ito ngayon yung larawan ng mga hindi nakapagtapos. Hindi man natin nila lahat. Kasi mayroon din namang hindi nakapagtapos na siniwerte pa rin. Na naging masipag. Sipagan mo na lang. Kaya nga po eh. Sipag na lang. Sipagan mo na lang. Diskartihan mo na lang kung anong po pwede mong magagawa. Sa kabutihan na, wag lang sa kasamaan. Oo, sa kabutihan lang. Wag lang po sa kasamaan. So yun lang Christian may bahagi ko rin. Sana itong pagtagpo natin ay may awa ang Diyos, no? May awa ang Diyos. Lagi lang tayo sa Diyos. Tawagin natin palagi. Na huwag kang mawalan ng pag-asa. Huwag kang mawalan ng pag-asa sa buhay. Laban lang. Hanggat, sabi nga, hanggat may lakas, may buhay. Laban lang. Hanggat kaya. Laban lang. So ano yung maipapangako mo sa pamilya mo? Alagaan ko sila, papaaralin ko yung mga anak niya.
Maging anak ko na rin yan. Maging anak mo na rin yung dalawa kasi eh. ako na rin nagpapalaki. Mm. So asa na ba si Mary Joy? Binabantay yung bata. Oh, sige. Mary Joy, ano naman ang may pangako mo sa sarili mo para sa mga anak mo? Sana Po. mag-aral po sila mabuti. Kasi Kasi po mahirap ang buhay. mahirap ang buhay. Bakit? Nagbe-Jillies ka, nabigyan mo to ng Jillies. Kasi mahirap po talaga. Para din po yun sa kanila. Para din naman sa kanila, di ba? Opo. So hanggat may buhay, may pag-asa, ano? Opo. So, laban lang sa buhay. Sinunod. Mary Joy Christian. Opo. Saka yun ang maipapayo ko lang sa inyo, kumbaga sa inyong pagsasama, ano? Ang maipapayo ko lang, magpakasal kayo hanggat maaari. Kasi yung pagpapakasal kasi yan ay sagrado kasi yan eh. Yun ay basbas yan ng Panginoong Diyos na nagsasama kayong legal. No? Kasi paras naman kayo, wala mang nagiging problema kasi si Mary Jo, di naman pala sa kasalo sa una. So, pwede kayo magpakasal. Pwede kayong lumapit dyan sa mga sa gobyerno natin na may mga libreng kasalang bayan. Diyan kayo lumapit para makasal kayo. Para magsisilbing legal. So yun Christian, maraming salamat sa iyong panahon, no? At sana makakabalik kami dito. Hanap. Maraming salamat sa Mary Joy, maraming salamat din sa iyo ha. Salamat. Salamat ng marami. So yun po mga ka-business, hanggang dito na lang yung aking vlog, no? Mga ka-business naming minamahal. Hapon na rin, kailangan na naming umuwi. At hindi ako nangangako kung kailan ako makakabalik sa lugar na to, pero sisikapin namin kasi yun nga, may ilang bubong sila dito, 8 sila dito mga ka-business. So ito, isa na to si Christian at saka si Mary Joy. Ito nga yung kanilang bahay, ano? Nakikita naman natin mga ka-business. Yan, bahay nila. Mahirap sitwasyon pero lumalaban ng parehas mga ka-business. So hanggang dito na lang mga ka-business naming minamahal. Salamat ng napakarami sa pagsama niyo po sa amin sa araw na ito mga ka-business. God bless po sa ating lahat. Please support po Ka-Business Official, Papa Dins TV, Ka-Business Family, Mrs. Kibi Official at sa lahat ng mga kagwang sa mga ka-business. Ang iyong abang lingkod, Kagwang Buknoy Official. Please support po. At siyempre ang ating Vera Anlito. God bless po sa ating lahat. Bira banat lang po mga ka-business. Right? Bye bye po.